Hello. Check. Okay. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo mag-start na para sa ating prayer meeting. At para po sa ating unang awitan, awitin po natin ang Are You Washed in the Blood? Okay, awitin po natin ang Are You Washed in the Blood? You ready? Sing! Have you been to Jesus for the cleansing part? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robe be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing in the soul, unclean, always washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Maraming salamat po sa ating unang awitan. At para po sa ating usunod na awitan, magstay po tayong lahat. Awitin po ng Draw Me Near. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in time. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord,
blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Amen. At para po sa ating opening prayer, tayo manatiling nakatayong lahat at tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa gabing bigay niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na biyaya at pagpapala na patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, dahil nandito po kami nagtitipon upang manalangin, Panginoon, at makinig na inyong salita. Patuloy niyo po, Panginoon, kami ingatan sa araw-araw na aming pamumuhay at dalangin ko rin po, Ama, na mabless ang bawat isa sa aming mensaheng aming papakinggan. At tinadalahin ko rin po, Panginoon, ang mensaherong tatayo sa aming harapan. Nadalahin ko, Panginoon, na puso-puso niyo po siya, Panginoon, na inyong banal na spirito. At itagal siya, Ama, sa inyong banal na likuran. Ito lang po ang aming hinihiling na dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pwede po tayo magsiupong lahat at para po sa ating huling awitin po na Rescue the Perishing. Okay, uwitin po na Rescue the Perishing on the first verse now. Ready? Sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, weep at the fallen, tell them of Jesus the mighty their Savior. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though there are sliding him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Amen. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feeling like worry that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, hearts that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Stand for the lame, for the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win. Amen. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Amen. Maraming salamat po sa ating natapos na awitan at para po sa ating welcome song, magstay po tayong lahat. Kamayan po natin ang bawat sa ato. Awitin po natin ng pagbati. Sa ating matanan makipagkitian at sa ating paglagi sabay. Hello! Sambahan ay madama
Okay, welcome sa ating prayer meeting. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil naging matagumpay yung BGM o yung Baptist Global Mission kahapon ng umaga. So, almost 40 yung attendance. At ginamit ng Panginoon yung speaker natin, si Pastor Freddy Guzman. Kaya, during invitation, marami rin nag-forward ng mga pastor. Dahil ang preaching ni Pastor ay about sugatang Kristiyano o yung manggagawa ng Panginoon na sugatan. So, salamat sa mga nag-pray, salamat sa mga tumulong para yung ating BGM Fellowship ay maging matagumpay. Okay, sa December 13 ay anniversary ng Living Word Baptist Church. Bali, Sabado yan, pero sa isang Sabado, nag-imbita si Pastor, tayo-tayo lang yung mga mga daughter church. Okay? So, pag-pray din natin yung kasal ni Pastor Joseph. Ang schedule ng aming alis ay Miyerkules, mga madaling araw. Kaya sa December 16, Tuesday, yun ang gagawin natin prayer meeting. Kasi Miyerkules ng umaga, mga madaling araw ang alis. So pagparin nyo kami, bali si Joshua, abay ka Joshua, So alis tayo ng Wednesday, madaling araw. Sasabihin na lang tayong makisakay tayo kay Pastor John Albert. Tapos kami mag-asawa, tsaka yung si Pastor Rani at tsaka si Sister Lynn. So bali, anim kami. So pagpunan nyo, yun ang kasal. Wala kasi tayong mga sasakyan, Okay, yung ating Christmas program, December 21. So, December 21 po yan. Okay, tapos pag-pray din natin yung ating white gift service. December 24. Tapos yung ating din first fruit offering, cheerful giving, December 28. Okay, sino may mga prayer request? Meron mo kayong mga prayer request? Okay, ano pangalan ni Lola? Si Lola? Si Lola Apia. So pag-pray natin, si Lola Apia. Pag-pray nyo rin si Jumong na dengue. So, uso rin yung sakit ngayon. Si Crazy Esteban, bali asawa ni Manny Esteban, na na stroke. So pag-pray natin yung kagalingan. Pag-pray din natin yung ating bansa,
na mabuti yung nung linggo ay hindi naging hindi naging magulo yung rally, ano. Kasi yun yung talagang inaano nila eh. So, salamat tayo, hindi nagkaroon ng kaguluhan. So, patuloy natin yung pagkilos ng Panginoon. Okay, meron pa ba kayong mga prayer request? Ako, pag-pray nyo, yung aking physical strength. Mawala na yung ubo. Ano. Pero nagagamot naman ako. So, magsipanalangin lang tayo. So, masasanay din yun. Ang kailangan no, may mga kasama siya. At least may kasabay siyang pupunta doon. Mahirap lang nag-iisa. Para hindi mag-uwi, ano lang. Oo, yung bed space lang doon, mahal na ngayon eh. Pero kung sila kukuha ng isang kwarto, halimbawa, 5 sila, hati-hati. So, pagpray natin si Caleb, yung kanyang OJT, gabayan siya ng Panginoon sa pang-araw-araw na OJT. Okay? Yung mga estudyante, pagpray natin sa kanilang pag-aaral, patuloy na bigyan ng wisdom na nagmumula sa Panginoon. Okay? Meron pa ba kayong mga prayer request? Sige. Mami, yung mga bata, ano nyo na lang. Yung Jensen, samahan mo rin yun. Tapos yung si John Mark ba yun? John Mark? Ayan. Sama kayo sa amin dito. Kaya ano pala kayo? Kay Kuya Jowas. Sige. Okay, dako tayo sa ating prayer time. Pagpray natin yung ating mga activities, mga anniversary. So, pagpray natin. Joshua, dito tayo.
Okay, mag-stay po tayong lahat. Para po sa ating doxology, uwitin po natin ang thank you, Lord. Ready, sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Tayo ay manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay magbibigay. Tinadalayan ko, Panginoon, na kayong patuloy na magpala sa bawat isa at magbigay kami, Panginoon, according to our heart desires. And we give cheerfully, Panginoon. At Panginoon, sana magamit ito sa inyong ministeryo. Patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. At patuloy kami maging cheerful giver. Malaking rin po, Panginoon, na bigyan niyo sa kanila ito ng doble higit pa. At sa perang malili kong Panginoon, patuloy niyong gamitin ito sa inyong ministeryo. Ito po ang minihilingin na dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering all the faithful, encouraging the weary. Their lives are stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us ring the
live, inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and the children sift through all we left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. Hello. Baliktad. Once again, nagkita muli po tayo at purihin po ang Panginoon Diyos. At nandito po tayo ngayon at isa pong malaking pribilehyo po na i-share ko po ito sa inyo. At sa ating panimula, tayo po tumayo lahat at basahin po natin ang Philippians chapter 2, verse 12 lamang po, at basahin po natin ang sabay-sabay. So ito po yung focus ng ating topic sa gabing ito. Philippians 2:12, no? At hintayin po natin yung mga nagbubuklat po ng Bible, no? At kung tapos na, okay na? Okay, so sa tingin ko wala na po, no? Sige po, basahin na po natin na sabay-sabay. Begin. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Tayo po yung manalangin. Lord, muli po hinihiling po namin na kayo po magbigay sa amin ng karagdagang kaluguan pagdating po sa spiritual, at sa pamamagitan na binasa po namin ito, lalo pa namin maintindihan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin na hindi lang po kami na maging tagapakinig lamang sa gabi ito, kundi ito po ay pagsusumikapan po namin na isabuhay po namin
we will be doers of your word, Panginoon, dahil ito din po yung ni-expect niyo po sa amin, Lord. So, salamat po, Panginoon. Ito lang po ang dalangin sa ngalan ni Anak ni Jesus. Amen. So, we can all be seated. Pwede na po tayo mo po. So, dito po sa Philippians 2:12, sabi dito, no? Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang iyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. No? Work out our salvation. And so, the title ng mensahe po ng Panginoon para po sa ating lahat sa gabing ito, yun nga, God's expectation from us. So, sigurado po na meron pong inaasahan sa atin ang Panginoon, no, sa bawat isa sa atin, no? Whether we think na yun nga, simply lamang ministry natin or pastor tayo, pare-pareho lamang po yung expectation sa atin ng Panginoon. So, ito pong Philippians 2:12, no? Dito po ito po yung isa sa mga controversial na verses sa Bible po, no? Una po, ito po yung ginagamit na dahilan na kung saan, no, pwede palang mawala ang kaligtasan kasi we have to work out para daw masave, no? Pero yun nga, meron ding iblang na mga sincero at well-intentioned na Kristiyano na kahit sila din ay na-misunderstand nila yung ibig sabihin ng Philippians 2:12, no? Para sa kanila, naniniwala sila na in order to preserve their salvation, para manatili silang ligtas, kailangan nila mag-work, magtrabaho. Yan, di ba? Sa trabaho. Ba't natin kailangan ng trabaho? Kasi kailangan natin ng pera. Yan, para may pera, may panggastos tayo, pambili ng pagkain, we have to work. So parang ganun yung sinasabi ng iba. No? Pero hindi po yan ang totoo. No? Ang ini-implied po dito sa verse na ito is that since we have now salvation, we have to work out for it. So sa Tagalog, save na tayo. So pakita natin na save na tayo. No? Tapos na yung salvation, naibigay na po at hindi po binabawi yan, hindi po nawawala. Kasi kung yan po yung paniniwala po natin, mababaliwala naman po yung ibig sabihin po ng ibang verses sa Bible, no? Lalo na po yung Ephesians 2:8 na alam natin na ang kaligtasan ng Panginoon Diyos ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito po ay biyaya, ito po ay grace from God. Binigay ito sa atin ng kusa at hindi mangyayari na yung kaligtasan po ay magagaling sa ating gawa, no? Maliwanag po na sinabi po dyan, no? And yun po, naniniwala tayo na walang compromise pagdating po sa salita ng Diyos, wala pong contradictions. So, dito po sa Philippians 2:12, ina-address para po sa mga believers lamang po na nasa Philippi, na applicable din naman po sa atin, no? Na saved. Tayo po ay saved na. We have to work hard not to be saved. Yan ang message dyan. Hindi natin kailangan na paghirapan natin na ma-save. Kasi nga, save na tayo. But we have to demonstrate that we are already saved or we got already saved. Sinabi sa atin Pablo sa Philippians 2:12 na because God has worked hard to receive the most valuable gift, we can now work something out. No, without the grace or without this grace, our work cannot be accepted by the Lord. We cannot work out unless God has worked in us. Ayun. So, nagkakaroon lamang po yung gawa kapag tayo po
ay saved na o meron ng ginawa na sa atin ang Panginoon. Yun nga yung salvation, no? Pwede ba na mag-work tayo and then hindi tayo saved? Pwede, pero sa totoo lamang po, hindi po katanggat-tanggat sa Panginoon Diyos yan. Kasi nga, wala tayong relationship sa Kanya pag ganun. Kaya, ito po, sinasabi din, kapag meron na tayong relationship sa Panginoon, ibig sabihin nun, yung mga ginagawa natin sa Kanya, yun, titignan niya, and then kung katanggap-tanggap, bibigyan tayo ng reward balang araw. No? So now it is evident, so it is not evident that we are saved and have worked hard for our precious salvation. But there are numerous things that we can accomplish now that we could not do before we were saved. We may now work with one another because the Lord has given us the spirit of unity. We can now do what is right and appropriate for one another in order to keep the fellowship. There are numerous things we can do for God and the brethren. Ngayon, na-save na tayo, ayan, marami na tayong magagawa para sa Diyos at gayon din para sa church natin. Kaya mga kapatid, we know that God actually cherishes us. No? Mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya tayong pagbigyan sa mga bagay natin na kailangan natin. Kung maibibigay niya lahat, ibibigay sa atin talaga. No? Pero yun nga, may tinatawag na perfect timing. No? Yung kailangan natin, ibibigay lamang po kung napapanahon na. And alam na natin yung mga bagay na yan, magpapatuloy pa rin siya sa pagbibigay sa atin ng mga bagay na kailangan natin. Pero ito po yung hamon sa atin. Kailangan po na meron tayong ibigay sa Kanya. Kaya nga, sabi nga dyan, God's expectation from us. May inaasahan sa atin ng Panginoon. Meron tayong dapat na ibigay sa Kanya o may isukli lamang sa Kanya. Yun. Sukli lamang po ibibigay natin, hindi po buo. So ano yung mga bagay na ito? No? 3 bagay. No? Very simple. Next slide. Ang late pala ng ano. No? So nakikita po yun nasa ano. So 3 bagay lamang po. No? Very simple. No? Pero very meaningful din. So mamaya ipapaliwanag po. Una, kailangan sa atin ng Panginoon, obedience. And then 2, commitment. And then also trustworthiness, according sa binasa natin, no, sa Philippians 2:12. So marami pa yan, no, pero 3 lamang po ibibigay ko. Ayon po doon sa binasa natin. So tayo po tumuloy na po sa una. So ang unang kailangan sa atin ng Panginoon, ayan, pagsunod, no, hindi po mawawala yan sa atin. No? Nakita natin yung mga Philippian believers, no, yung mga mananampalataya, no, sa church na nasa Philippi, no, ipinapakita nila, no, yung loyalty nila kay Paul through their obedience, no? They obey Paul, no? So nakita natin doon walang reservation yung kanilang pagsunod, no? Kaya nakakatuwang isipin na ang isang church, kapag ganito, sumusunod talaga sa mga leaders na naka-assign sa church, sigurado po, no? Uusbong, lalago po talaga ang gawain. Ano? Wala pong church na lumalago na kung saan yung mga member ay hindi sumusunod sa pastor. No? A local church is to obey kung sino man po yung pinuno na naka-assign po doon. No? And ito yung testimony ni Paul, no, about setting an example, no? Paul said in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. So ano sabi po diyan sa mga taga-Korinto, yung unang aklat sa kapitulo 11 talata 1. So sabi po diyan, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. So nakita po natin, no, na si Pablo, ginagaya niya, sumusunod siya kay Kristo. So nararapat lamang po
dahil siya po ang nagtuturo po ng salita ng Diyos, nagayain din naman siya, no, ng mga taga-Korinto. So ganun din po yung hamon sa atin, no? Gayahin natin yung example po na ipinapakita po ni Pablo, no? Ang tinuturo naman po ni Pablo, salita ng Diyos, no? Wala na pong iba. Hindi po siya nagtuturo ng iba pang subject o ibang idea, kundi yung kung ano lang itinuro sa kanya ng Panginoon si Kristo. At kasama po dyan, obedience. No? Natutunan po yan ni Pablo kay Jesus, ang obedience. So obedience entails carefully listening with the purpose to comply after receiving the command. And that is obedience as defined in the Bible. No? Sa Bible, ang sabi doon, ang pagsunod, merong command. So yung binigyan ng command o ng utos, ano gagawin? Hindi susuway, kundi susunod, di ba? So sa atin, sa school, di ba, pag meron tayong assignment, gagawin natin ang assignment natin. Tama? Di ba? So yun po. So ganun din po sa church. No? Hindi nawawala ang pagsunod. No? Hindi lamang po tayo sumusunod sa Panginoon Diyos natin, sumusunod din tayo sa ating leader. No? At yung mga leader na nandito sa church, tulad ng ating pastor, sila po ay tagasunod lamang po. So lahat-lahat po tayo, no? Tagasunod po ni Kristo. No? We are all just followers. Everyone only follows one person. So sino po sinusunod natin? Siyempre, ang Panginoon si Kristo. So, it is possible to work out our salvation through obedience. Ayan. So, paano natin ma-work out yung ating salvation o isasagwa yung ating kaligtasan? Ayan, sa pagsunod. No? Una yan. Obedience should always be present in a Christian life. So, hindi po mawawala para po sa isang Kristiyano o yung pamamaraan o yung pamumuhay ng isang Kristiyano ay pamumuhay na mayroong pagsunod. No? So, let us remind ourselves na yung pagsunod, duty natin yan, tungkulin natin na sumunod. No? Dun sa nasa authority. No? Dito po, ang authority natin ng pastor. And there is no other option. And Acts 5:29 says, no? Sabi po dyan, sa Acts 5:29, datapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. No? We ought to obey God rather than men. Ayan din po yung ating prinsipyo. So, we should not miss the connection between the obedience na ipinakita ni Jesus na nilalarawan sa Philippians 2:8. No? Doon sumunod si Jesus hanggang sa kamatayan. And here, sa Philippians 2:12, pinakita naman, ipinadama naman ng mga Philippian believers ang kanilang obedience kay Pablo. So, ganun po. At magpasalamat na lamang po tayo. No? Hindi po tayo katulad ng mga Israelita noong panahon ni Moses. No? Ang hirap ng pagsunod. Bakit? Pag hindi nakasunod, may parusa. At kadalasan yung parusa, kamatayan. No? Pero tayo po, meron tayong flexibility. Pwede tayong sumunod, pwede ding hindi. Pero ang tanong, ano po ba gagawin natin? Susunod tayo o hindi? No? At yung consequences, kapag hindi po tayo hindi sumunod, hindi naman po ganun kabigat. Hindi naman tayo agad nakukuhanin ng Panginoon. No? But if we disobey, ano po mapapala natin kapag hindi po tayo sumunod? So, tayo ba ay lalong pagpapalain? Siyempre, hindi po. Kasi nga, hindi nga tayo sumusunod. No? So, hindi natin pinapansin ang kalooban ng Panginoon. At yun nga, kaya mga kapatid, iba na po yung uri ng pamumuhay na natin. We are no longer to return to our rebellious past. Now we think what is right and the Lord's will. So, yun na po yung ating kaisipan. No? Hindi po yung kaisipan ng pagre-rebelde, kundi kaisipan sa pagsunod sa Panginoon at gawin ng tama. At ayon po sa 1 Peter chapter 1 verse 14, unang Pedro kapitulo 1
sa talata 14. Sabi diyan, nagaya ng mga anak na matalimahin, ang lalim, no? So, obedient children, no? Masunurin ng mga bata, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita na kayo'y nasa kawalang kaalaman. No, ang lalim, no? Pero yun nga, no? Ang pinupunto dito, kailangan natin na maging bata, no? Yung typical na bata na paborito ng mga magulang, hindi matitigas ng ulo. Hindi yung bata na sumusuway, kundi yung mga sumusunod. Hindi ba? So, ganun din tayo mga Kristiyano. Kailangan natin talaga ng obedience, sumunod sa kalooban ng Panginoon. At number 2, so ano pa yung isang bagay na inaasahan sa atin, no? Bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo, yan, commitment. Kailangan sa atin ng commitment. At dito makikita natin na binigyan ng instructions ni Paul, yung mga Philippian believers, no, to take action in order to, to work out their salvations. So how can they work out their salvation aside from obedience? Commitment, no? Pagsusumikap, no? What exactly does it mean? We already know that Jesus did not say that work so as to earn your own salvation. So hindi po yan ang pinupunto ni Pablo. Hindi sinasabi ni Pablo, no? Magpakahirap kayo na sa ganun maligtas kayo. No? Simple lamang po ang sinasabi ni Pablo. Ligtas ka na? So it's time for you to work. No? This is not to work their salvation in the sense of attaining it, but to work out their salvation. So, ang advice ni Pablo, na advice din sa atin, we have to activate something para tayo po ay maging kagamit-gamit. Yan yung workout for our own salvation. No? Merong tayong makinarya sa atin na dapat gumana para maging kagamit. No? He is asking for our commitment. No? And kahit sa Old Testament, no? Hindi na, kumbaga matagal na tugtugin na to, no, yung commitment. Sabi dito sa Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. So ang pinakapunto dito, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Commitment, no? Commitment. So we can safely say that commitment is for the Lord. So ano po yung commitment sa Bible? Ayan. So, pag sinabing commitment, according to the Word of God, ito po yung sincero at yung dedication niya, no? Ibinibigay niya ng buong buo sa Panginoon. So, paano maipapakita yung kanyang commitment? Paano mapapakita yung full dedication and sincerity? Yan. So, sa pamamagitan ng pagmamahal, no? Sa Kanya, sa pagbibigay ng buong buhay sa Kanya. This is demonstrated through acts tulad ng pagsunod sa mga utos, paglilingkod. Ayan. So yung commitment, paglilingkod, pagsunod sa mga utos, and then kapag mahirap ang utos, magpapatuloy, no? Pagpapatuloy, preserving through challenges rather than simply experiencing it. Ayan. So ano pa? It includes other aspects in commitment. Di ba, may commitment tayo sa family natin, sa ating community, and even here in our church, no, meron tayong commitment. Pero yung pinaka-greatest commitment natin ay sa Panginoon, no? At hindi pa pwede natin pantayan yan sa commitment natin dun sa mga kilala natin, sa mahal natin sa buhay. So, work out our own salvation. And when we say we work out our salvation, parang meron dalawang bagay dito na pinupunto, parang contradiction, no? Pero hindi naman, no? So yung unang point o yung unang punto, no? Dito sinasabi we work out our salvation, no? So bottom line, saved na tayo, no? It imports us that our salvation is complete. Ayan, yun yung unang punto. Kompleto na yung salvation natin. Wala na tayong pwedeng idagdag.
no? At hindi din natin mababawasan. Yun nga, si Jesus ang nagkumpleto ng ating salvation, na sa Kanya, yung ating salvation, na sa Kanya nakasalalay yung ating kaligtasan. Pero on the other hand, there's a way in which our salvation is complete, or is incomplete, ayun. Pero parang lumalabas din na yung salvation natin ay parang hindi kumpleto. Bakit? Yun nga, kailangan natin ng commitment, no? Kailangan meron tayong gawin para patunayan natin na tayo ay saved. So yan yung din ang dalawang bagay na sinasabi ko po, parang contradiction pero hindi naman po, no? Yun nga, saved na tayo, wala na tayong gagawin, pero yun nga, incomplete ang dating niya kasi nga meron pa tayong dapat gawin. Yun lang para mapatunayan na saved na tayo, no? Meron desire sa ating part so that our salvation is truly completed. God has the right to command us, no? Nararapat lamang po na utusan tayo ng Panginoon, gawin natin yung kanyang kalooban and do what is necessary since tayo ay niligtas niya. And one more thing, siya din ang nagbigay sa atin sa ministry. No? Yung ministry na yan, hindi lamang po title. Yan po ay office. Yan po ay ating trabaho. He was the one that puts us in whatever ministry we have. And speaking of, yun nga, commitment, yun nga, paglilingkod, let us hear from what 1 Kings chapter 8 verse 61. So dito po sa 1 Kings chapter 8 verse 61, sabi po dyan, kaya't maging sagdal nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos, na magsilakad sa kanyang mga palatuntunan at ingatan ng kanyang mga utos gaya sa araw na ito. So dito, no, nire-remind yung mga mananampalataya during the time na sinulat yung 1 Kings na hindi naman din naiba sa atin. It reminds us that when we are in the middle of commitment, this is what we should think and do. We are in our current situation because we have been saved and we are able to do yung sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos. So here, submission, no, is given to us. Submission is here to stay and we are going to do it. No, we are going to execute kung ano man po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. At isa pa, ang Diyos po, hindi po siya ang susunod sa atin, kundi tayo po ang susunod sa Kanya. No? Kaya kung pinapahalagaan po natin yung salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos, we will obey. No? Yun na lamang po yung maliit na bagay na magagawa natin para sa Kanya, sumunod. No? Yung ginawa niya, hindi natin mapapantayan niya. Kasi kung mapapantayan natin yung kaya niyang gawin, hindi na natin kailangan ng salvation. But since we cannot pay for our own salvation, Diyos na nga nagbayad ng buo niyan, so tayo ang magagawa lamang po natin, o isa sa mga maliliit na bagay na pwede natin gawin ay sumunod. Ano man yan, no? Mahirap man yan o madali. Colossians 3:23. So sabi po dyan sa Colossians 3:23, so sa mga bagay na ginagawa natin, ito po yung dapat nating isipin. Ano mang inyong ginagawa sa inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Okay, number 3. And lastly, no? So kanina, obedience, commitment, ngayon naman po, trustworthiness. Yan. So yung tatlong bagay na yan, no, hindi po mawawala yan. No? Hindi pa pwede na trustworthy tayo, pero hindi naman tayo sumusunod. Or committed tayo, pero hindi naman tayo mapagkakatiwalaan. Hindi po pwede yun. No? So, yung tatlo na yan, lahat-lahat present. Lahat-lahat gagawin natin. Lastly, tayo po ay dapat katiwa-tiwala. Kaya bilang Kristiyano, hindi lamang po tayo committed, no, do sa ating gawain. Kundi, meron pa tayong gagawin na isang bagay na mahalaga, hindi lamang po sa Panginoon, kundi para sa church. At yan po, ay we must be trustworthy o katiwa-tiwala. Yun nga, may tumitingin sa atin o wala, gagawin natin ng tama. It is up to us to discover, sorry. So, hindi na po mahalaga, no, kung ano po yung
katungkulan, gawain natin sa Panginoon. Pastor tayo, or tigalinis ng church, dapat we are trustworthy, katiwa-tiwala. God is expected to us to be trustworthy. Titus 2:7, no? Sabi po dito sa Titus 2:7, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa inyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. So ano po sinasabi ng salita ng Diyos about trustworthiness? So sabi po dito, ayon po sa Bible, it is the ability to be trusted as honest or truthful. Ayan. Kapag tayo po ay trustworthy, mapagkakatiwalaan, tayo po ay tapat, nagsasabi ng totoo. The Lord expects us to uphold the greatest ethical standards as we serve Him, as evidenced by honesty. Ayan. And not only that, no, hindi lamang po honest, trustworthiness, meron din tayong moral character. God is the ultimate source of trustworthiness, especially through honesty and loyalty. Ayan. Scripture recommends trusting God above all else, claiming that those who do are blessed and secure, but believing in one's own understanding or human efforts is foolish. Ayan. So, in short, kailangan na mapagkakatiwalaan tayo, no? Hindi lamang po ng Panginoon, kundi ng kapwa-tao din natin, no? Yun nga. So, it also speaks of our testimony. So, we will be able to work out our salvation with fear and trembling because of our trustworthiness, no? According to Paul, no? And yun nga, nabanggit naman dito yung fear and trembling. Hindi po dyan sinasabi na yung fear dyan, yung parang nakakita tayo ng multo o parang merong gustong humabol sa atin para patayin tayo. Hindi po yung fear na yun. Yung fear na yun ay yung pagpapakita ng galang sa Panginoon. Hindi lamang po na yumuyuko tayo, kumakanta tayo sa Kanya, para sa Kanya, umaawit. Hindi lamang po yan, kundi kasama po dyan yung pagsunod. No? Pagsunod sa kalooban niya. Yun. Ano yung sabi ni Jesus? Paano natin mapapakita na mahal natin siya? Hindi sinabi dun na pumunta ng church. Hindi po dun sinasabi na magbigay tayo ng tithes and offering. So, paano natin maipapakita na mahal natin ang Panginoon? Ayan, sumunod tayo sa Kanyang kautusan. Yun yung pinakamahalaga. So, yun po. So, trustworthiness. Colossians chapter 3, verse 9 to 10. So, ito yung isang halimbawa kung paano tayo magiging katiwa-tiwala. So, yan. One example, Colossians 3, 9, 10. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. So, yun na lamang po, verse 9. No? So, nung nakikita natin, kung tayo ay trustworthy, hindi tayo magsisinungaling. No? A trustworthy individual possesses numerous qualities, one of which is the ability to tell no lies. You know? So, wala pong katiwalang tao na sinungaling. No? At isa pang halimbawa, no? Proverbs 11:13. Ayan. So, ano pa ang ibig sabihin ng trustworthiness na makikita natin sa Bible, no? So, tignan natin another example, Proverbs 11:13. Ito yung isa pang bagay na hindi natin ginagawa. Siyang yumayaong mapaghatid, dumapit, ay naghahayag ng mga lihim, ngunit ang mga diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. No, sa English, ang sabi po dyan, a tale bearer revealeth secrets. So, yun. Nire-reveal niya ang mga sikreto, pinapahayag niya ang mga sikreto. So, sino yung mga gumagawa nun? Mga chismoso at chismosa. So, yan. Kung tayo ay katiwa-tiwala, ayan, wag tayo magkakalat ng chismis. So, sa ating pagwawakas, mga kapatid, ayan,
we must act out what we know to be true. Ano po yan? Ano yung katotohanan na alam na natin? Na tayo po ay saved, at saved na tayo forever. No? Hindi na po babawin sa atin yan. At we must show it. Ipakita natin na tayo ay saved talaga. Pakita natin na natanggap na natin ang kaligtasan. So, paano natin ipapakita yan? Yan, ipapakita po natin yan, yung tatlong katangian na meron tayong dapat. Yun nga, dapat madali tayong sumunod. No? Hindi lamang po doon sa ipinag-uutos sa atin ng pastor, kundi higit sa lahat, masunurin tayo sa Panginoon. And then, yun nga, may commitment tayo, no, sa ating gawain, no, kung ano may gawain natin. Paglinis man tayo ng sahig sa church, o nagpipreach tayo dito, mismo sa pulpit. And then lastly, yun nga, katiwa-tiwala tayo, no, mapagkakatiwalaan, alam na kapag tayo trustworthy, madali natin sasabihin yung totoo, no? So, yun po. At hindi din tayo, yun nga, sabi kanina, hindi tayo magkakahalat ng mga bagay na sikreto na hindi dapat malaman ng iba. So, yun po. If we work out our salvation, the church can see the result in us. On the other hand, if we don't, we will struggle, and it will be obvious to others. Yun po. Kung talagang wini-work out natin ang ating salvation, makikita sa atin ng church na tayo ay pinagpapala. Pero pag hindi, ayan, sigurado po, no? May maramdaman po sa atin na negatibo yung kapwa natin na mananampalataya. So, tayo po tumayo lahat. Tayo po dumako po sa panalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee. Salamat po, Panginoon. Muli po, tinuruan niyo po kami. And as always, you always expect from us na yun nga, gawin po namin ang kalooban niyo po, Panginoon. At hinihiling ko po sa gabi nito, Panginoon, na yun nga, kami po dito lahat ay hindi lamang po maging hearers of the word, kundi higit sa lahat, maging doers po. At yun nga, mahirap po yung pagsunod, Panginoon, mahirap po yung commitment, mahirap din po yung pagiging katiwa-tiwala, Panginoon, pero alam po namin na kailangan po namin ito. So Lord, hinihiling po namin na tulungan niyo po kami na magkaroon po ng katuparan ito, na sa ganun po maging kagamit-gamit po kami sa inyo at sa aming church. Lord, salamat po sa ngalan ninyo, anak na si Jesus. Amen. Okay, bago tayo magwakas, alam kong nangusap ang Diyos sa atin, God's expectation from us. Ngayon tayo iligtas ng in-expect ng Diyos na tayo maging masunurin. Obedience. Susunod sa Kanyang kalooban. Susunod sa Kanyang alituntunin. Katulad ng sinabi ni Peter and John, we ought to obey God rather than men. Pangalawa, yung commitment, sincere and full dedication to God. Pagsunod sa Kanyang utos, sa Kanyang kalooban, then trustworthiness, napagkakatiwalaan. Tayo steward. So kung siya nangusap, dahil din natin sabihin, Lord, susunod ako sa iyo, ikukomit ko ang aking buhay, at gawin mo akong lingkod mo na mapagkakatiwalaan. So, kung yan ang iyong desire, prayer, at kung meron ka nais ilapit sa Diyos, taas mo lamang yung kanang kamay, papanalangin ito. Meron po ba? Okay, salamat. Nakita ng Diyos yan.
Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa message. Tunay na nangausap ka. We pray na bilang ligtas, makita mo kami sumusunod, committed, at mapagkakatiwalaan. Panginoon, i-bless mo po ang mga anak mong ito. Patuloy kaming lumago, patuloy kaming maging mabunga hanggang sa ikay dumating. Panginoon, binabalik po namin lahat ang kapuriya sa iyo. Sa tamang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.